ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Ngayon din naman, ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, ang sabi ni Paul. Maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at sa ganang mamatay ay may pakinabang. Amen. In Hebrews chapter 12 verse 15, hallelujah, ang sabi po rito, na pagkaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at hindi dito'y at dahil dito'y mahahawa ang marami. Hallelujah. So ilabas natin ating title sa pag-aaral, praise God. The root of death and root of life. Sa ating buhay mga kapatid, hallelujah, may dalawang ugat mga kapatid. Hallelujah. Na dapat nating malaman. Praise God. Ang ugat kung bakit ba namamatay ang tao at ang ugat kung paano magkaroon ng buhay ang isang tao. Amen. Praise God. Bigyan natin mga kapatid ng background, hallelujah, about sa mga Israelite. Nung sila ay nilabas ng ating Diyos sa Ehipto mga kapatid. Hallelujah. At sila mga kapatid, hallelujah, ay binigyan ng kalayaan. Praise God. At ang pangako ng Diyos, hallelujah, ay doon sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Ngunit nang dahil mga kapatid, in short, sa katigasan ng mga ulo ng mga Israelite mga kapatid, ay sila ay tumagal mga kapatid sa wilderness. Amen, hallelujah. Na ang dapat na pangako ng Panginoon, hallelujah, ay maibigay o maranasan nila sa kanilang buhay, sa kanilang paglaya. Ngunit ang nangyari mga kapatid, hallelujah, praise God, nang dahil sa katigasan ng ulo mga kapatid, ito'y nag-ugat mga kapatid ng rebellion. Amen? Nag-ugat ng pagkainggit, nag-ugat ng pagkainip mga kapatid, hallelujah, praise God, at pagkawala ng tiwala sa Diyos na naglabas sa kanila sa bayang Ehipto mga kapatid. Amen? Ngayon din tayo mga kapatid, pinalaya na tayo ng Diyos sa ating buhay doon sa kadiliman. Amen? At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang karanasan na kung paano tayo kinuha ng Diyos mga kapatid sa ating naranasan at pinalaya tayo mga kapatid sa bayang Ehipto mga kapatid na siyang nag-aalipin sa ating buhay. Hallelujah. Pagkus mga kapatid, ano ba ang alipin mga kapatid? Ito yung alipin na sunod-sunuran ang mga Israelite sa Ehipto. Ngunit sa buhay ng isang tao mga kapatid, kung sinasabi niyang siya'y pinalaya at siya'y alipin pa rin mga kapatid, hallelujah, praise God, na hindi niya mabitawan sa kanyang buhay, hallelujah, ito ay mag-uugat ng kamatayan mga kapatid. Amen? Ang bawat isa sa atin mga kapatid, hallelujah, naniniwala ba tayo na ang bawat pumupunta sa wilderness mga kapatid ay nagtatagumpay? Hallelujah, praise God. Gayon mga kapatid, hallelujah, kung paano ang mga Israelite, si Moises, si John the Baptist, at maging ating Panginoon Jesus ay sinubok mga kapatid sa wilderness mga kapatid. Kaya wag tayo magtaka mga kapatid, hallelujah, kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok o trial sa ating buhay. Ngunit iisipin natin mga kapatid, ito ba ay mag-uugat ng aking kamatayan o mag-uugat ng aking buhay sa pagsunod ko sa Panginoon? Amen, hallelujah, praise God. Dito sinasabi mga kapatid, ang ugat ng kamatayan at buhay mga kapatid, hallelujah, walang iba mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Sapagkat siya mga kapatid, nang dahil sa kamatayan sa krus mga kapatid, ay nagkaroon tayo ng buhay mga kapatid. Tinubos tayo sa ating mga makasalanang gawa mga kapatid. Hallelujah. Ngunit sa ating pag-aaral mga kapatid, sa pamumuhay ng isang tao mga kapatid, ano ba ang ugat ng kamatayan at ugat ng buhay sa pagsunod natin sa Diyos mga kapatid? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ang sabi mga kapatid, hallelujah, praise God,
Basahin natin sa Book of Hebrew, chapter 12. Simulan natin ng 12 hanggang 18. Magkamali, praise God. Basahin po muna natin para mas lubos nating maano. Thank you, Jesus. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay. Sabi rito sa pagpupuri, di po ba? Nakababa ang mga tuhod namang nanginginig. Amen. Pagka talagang naka-squat, no? Nakapagpupuri. And 13, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang mga pilay, kundi bagtos gumaling. Amen. Ganyan ang sabi mga kapatid sa Book of Hebrew, sa verse 13. Hallelujah. Na sinasabi niya mga kapatid, na magsigawa kayo ng mga tuwid na landas sa inyong mga paa. Ibig sabihin sa paglakad, sa pagsunod sa Panginoon. Upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Amen, hallelujah. Dapat sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Hindi na lumalabas yung mga parang hindi maganda o nakapagpabagsak sa isang kapatid sa Kristiyano. Amen. Na lalo pang bumabagsak ang nagpapatuloy, mga kapatid, hallelujah. Yung pilay ay nagiging pilay, mga kapatid, hallelujah. Ngunit dito sinasabi, mga kapatid, hallelujah, magsigawa kayo ng matuwid na landas. Ibig sabihin, lumalakad, mga kapatid, hallelujah, na kung paano ang buhay na ipinangako ng ating Diyos ay may liwanag na dapat nakikita sa ating buhay. Amen? Sinasabi dito, mga kapatid, na huwag maligaw ang pilay. Amen, hallelujah. Kung titingnan natin, hallelujah, saan ba makakapunta ang pilay, mga kapatid? Pilay na eh, no? Praise God. Pilantod na siya. Praise God. Ano ba itong mga kapatid? Praise God. Sa spiritual. Amen? Bagkus ay gumaling. Pagpayuhan, alagaan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. And 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man di makakakita sa Panginoon. Amen. Sundin ninyo ang kapayapaan sa tao. Amen. Hindi masusunod ng isang tao ang kapayapaan sa isang tao kung hindi niya nasusunod ang pag-ibig at kalooban ng Diyos. Maaaring sinasabi niya sa kanyang sarili, hallelujah, sumusunod siya sa mga leaders, sa mga elders, mga kapatid, ngunit hindi niya nasusunod ang kapayapaan mula sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Hallelujah. Sapagkat hindi nakikita sa buhay ang pagkakabanal sa isang tao. Hallelujah. At ang sinasabi diyan, mga kapatid, hindi niya makikita ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sundin natin, mga kapatid, hallelujah, kapag tayo sumusunod sa mga leader, mga kapatid, nakikita rin ang pagsunod natin sa Diyos. Sa pagsamba sa Diyos. Amen. Praise God. Dumako tayo, mga kapatid, hallelujah. Bakit ito, mga kapatid, pinalabas ang mga Israelite? Background tayo, mga kapatid, about salvation, sapagkat niligtas sila ng ating Panginoon. In Hebrew chapter 1, verse 1, na kung sino ang Diyos sa lumang tipan, ay siya ring Diyos sa bagong tipan, mga kapatid. Ang sabi rito, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propeta. So ibig sabihin, mga kapatid, ang mga propeta mula sa Genesis to Revelation, mga kapatid, hallelujah, bagamat hindi sila magkakakilala o hindi na nga sila nagkita-kita, mga kapatid, ngunit ang revelasyon ng ating Panginoon ay isa lamang. Amen? Ang Diyos daw ay nagsasalita noong unang panahon at sa ating mga magulang at sa panahon at sa iba't ibang paraan. At sa paraan na ito, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay nagsasalita, mga kapatid, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At gagamitin ng Panginoon. Sa pagpapahayag na lamang natin ng salita ng Diyos sa ating kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, sa ating anak, ay ito, mga kapatid, hallelujah, yung panahon na sinasabi dito, hallelujah. It's time, mga kapatid, na sinasabi, mga kapatid, na ang Diyos ay isa, mga kapatid, na nahayag sa laman. Walang iba kundi ang ating
Panginoong Hesukristo. In John 5:39, praise the Lord. Saliksikin ninyo ang kasulatan. Sabi rito, ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang sabi dito mga kapatid, ating Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip nyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Praise the Lord. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus na ito ay nagpapatotoo sa aking Ama. Na ito ay nagpapatotoo sa Espiritu Santo. Ang sabi niya rito, bagamat siya'y nahayag sa laman, na ito ay siya nagpapatotoo sa akin. Because, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, sa Genesis to Revelation ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Father is creation, Son is Redeemer, Holy Ghost is regeneration. His name is Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya dito mga kapatid, hallelujah, na kung paano ang mga Israelite ay kilala nila kung sino ang tunay at nag-iisang Diyos. Amen. I am that I am, ang sabi ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Amen? At walang mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya na nahayag sa laman. Hindi tatlong persona ang Diyos na sinasamba ng mga Israelite o ng mga propeta na kanyang mga lingkod. At gayon din tayo mga kapatid, hindi tatlong persona ang ating sinasamba, kundi isang Diyos na nahayag sa laman, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, hallelujah. Kung sinasabi mga kapatid, kung babasahin natin sa Book of Exodus mga kapatid, hallelujah, na hinahanap nila ang Diyos, na walang nakakakita sa Diyos mga kapatid. Ngunit may ginamit ang Diyos na flesh o physical mga kapatid upang magsalita sa kanyang mga bayan sa Israel. Sino ang flesh na ginamit ng ating Panginoon, hallelujah, upang magsalita at mangaral sa mga tao sa bayang Israel? Walang iba mga kapatid, si Moises. Amen? Kung ginamit ng Diyos si Moises sa pisikal upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos, upang makilala nila ang Diyos sa pamamagitan ni Moises, hallelujah, at mabasa nila at pakipag-usap sa Diyos ni Moises, hallelujah, sapagkat walang makalapit sa Panginoon. Kaya gayon na lamang mga kapatid, hallelujah, na ang Diyos, hallelujah, ay nahayag sa laman upang tayo ay abutin mga kapatid. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya marami mga kapatid nalilito tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Paano naging Diyos si Kristo? Ay siya'y nasa laman. Ang sinasabi kanina sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Paano siya naging Diyos? Marami naghahanap sa pagiging Diyos sa katauhan ni Kristo ay hindi nga maaari, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Makikita natin ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoon na kapag siya'y bumubuhay ng patay. Nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapadilat ng mata, mga kapatid. Nagpapalayas ng demonyo. At makikita natin ang bilang tao ng ating Panginoon na nahayag sa laman. Siya'y nagugutom, nauuhaw, mga kapatid, nasasaktan. Amen? Na kung paano ang nararamdaman natin ngayon sa bawat isa ay naranasan ng masigit ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Ganyan mga kapatid, kumilos ang Diyos. Amen? Na kaya mga kapatid, hallelujah, even very elect mga kapatid, hallelujah, ay madidisip ni Satanas, hallelujah, kapag ang kulang ng kaalaman sa salita ng Diyos mga kapatid. Ngunit ang Diyos mga kapatid, ang nagbubukas ng ating kaalaman na kung sino ba ang tunay nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran sa ating buhay. It's time mga kapatid, hallelujah, kapag sinabi paano naging Diyos na nahayag sa laman, hallelujah, i-compare natin mga kapatid, hallelujah. Moses, mga kapatid, is shadow of God, mga kapatid. Amen? Na kung paano siya naging mediator, mga kapatid, sa mga Israelite, ay gayon din ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sa ating mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa mga kapatid. Amen? Walang nararapat, hallelujah,
Praise God. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hindi pa ba tayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dito mga kapatid, hallelujah, sa ating pag-aaral. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. The root of death. Hallelujah. Ito yung mga ginagawa ng tao, mga kapatid, na siyang nagpapalayo sa Diyos. Amen. Praise God. At meron ding ugat, mga kapatid, hallelujah, na dapat natin gawin upang tayo magkaroon ng buhay. Kasabi binasa natin kanina sa John 5:39. Nalalaman nyo na ako ang buhay, sabi ng Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Kanina mga kapatid, hallelujah, talagang maghapon, amen, hallelujah. So, napakasakit ng ulo. Hindi ko alam, masakit talaga. So, praise God. So, ang bawat isa nakatulog, mga puyat pa yung mga kapatid natin, amen. Mga nagluto, mga kapatid, mga nag-ayos. So, puri ang Diyos, nandito pa rin sila. Amen. Hallelujah. So, paggising mga kapatid, talagang salamat sa Panginoon, walang mensahe. Gusto ko na ipasa kay Pastor. Talagang after ng 6 paggising, so doon na po. Amen. So ito ang binigay ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga mga kapatid, naku ang mga Israelita mga kapatid, hallelujah. Praise God, ay nagutom sa wilderness mga kapatid. Nagreklamo, praise God, sa mainit na lugar na yon dahil sa problema at kagutuman mga kapatid. Gayon din tayo mga kapatid, hallelujah. Iluhod natin sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay ng mensahe. Praise God. Ang Diyos ang magtatalaga ng mensahe. Ipapaalam sa atin, mga kapatid, na bilang Kristiyano, anak, ito ang ugat ng kasalanan. Huwag mo na itong gagawin o ulitin pa. Pumunta ka sa akin. Amen? Ito yung ugat ng buhay. Kilalanin mo ako, anak ko, at makipagrelasyon ka sa akin. Hallelujah. Upang ang panalangin ng bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. Ay marinig ng ating Diyos. In Hebrews chapter 12 verse 15, tuloy tayo. At 16, praise the Lord. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen? So pinapaalalahanan tayo sa Book of Hebrew mga kapatid, hallelujah, praise God, na ang ginagawa ng isang tao, hallelujah, ay baka mawalay sa Diyos at ang kanya mga kapatid na pa isa-isa lang, ang ugat ay matanim mga kapatid, hallelujah. Ang kasalanan, kapatid, kapag malaki na ay namumunga ng kamatayan. So pinapaalahanan dito mga kapatid sa Book of Hebrew mga kapatid, hallelujah, baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na isa sa pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. So sinasabi niya mga kapatid, ingatan natin ang kaligtasan mga kapatid ng biyaya ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Nasa oras nito mga kapatid, hallelujah, praise God, na kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. And 17, praise the Lord. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Ito mabigat mga kapatid. Amen. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, minsan nakala natin, no? Praise God, no? Umaasa tayo na ligtas na sa Panginoon. Akala natin yung mga mabuting gawa natin. Hallelujah. Praise, mabuti ang gawa mga kapatid, nakakalugod sa Panginoon. Ngunit kung sa tao, hallelujah, inaakala niya mabuti ang kanyang gawa, hallelujah, praise God. Ang sabi niya rito, ang sabi dito sa Book of Hebrews 12:17,
ninanasan niya magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil. Bakit mga kapatid? Hallelujah. Sapagkat may paalala mga kapatid sa Book of Hebrew, hallelujah, na wag daw gagawa ng kalapastanganan na ito'y nag-uugat at nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi. In Book of Hebrew mga kapatid, chapter 9, kung daw nagkakamali, hallelujah, na kapag sinasadya ang pagkakasala, ay wala ng haing pang natitira o wala ng handog pa na natitira. Praise God. Kaya sa ating buhay mga kapatid, hallelujah, confess sa Panginoon. Hindi tayo matuwid sa bawat oras, bawat minuto na nilalakaran natin. Ngunit nandoon ang Diyos na nagpapaalala sa atin kung paano tayo mag-confess. Lalo na sa mga nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mahirap mga kapatid kapag sinabing siya'y sapagkat wala nang masumpungan na pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang Ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit lumuha. Amen. Hallelujah. Halos wala na ano? Kahit ano sigurong luha niya mga kapatid. Praise God. Ngunit ang sabi, habang may buhay, may pag-asa mga kapatid. Hallelujah. Praise God. It's 18. Thank you, Jesus. Sabi dito, sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nanahipo, na nagliliyab ng apoy, at sa kapusikatan, at sa kadiliman, at ng unos, at sa unos. Praise God. 19. At ang tunog ng pakakap at tinig ng mga salita, ng mga narinig na tinig dito ay nagsipa na manhik na huwag na sa kanila salitain ang anumang salita. Dito, mga patid, sa sinabi mga patid na sa pangaral, na sinasabi ng mga Israel mga patid, hallelujah, nung narinig nila yung dagungdong, amen, hallelujah, ng Diyos, mga patid, sa Mount of Sinai, mga patid, hallelujah, ay sila'y nangatakot. Kaya sinabi nila na si Moises na lamang ang umakyat doon at salitain sa kanila. Kaya maliwanag mga patid, hallelujah, kung ang Diyos ay gumamit ng pisikal sa pamagitan ni Moises, ay hallelujah, mas mapalad tayo mga kapatid sapagkat siya'y nabalot sa laman na nagsalita, hallelujah, sa bawat isa sa atin mga kapatid. Mapalad, hallelujah, ang di nakakita sa pisikal na pangatan ng Panginoon at naniniwala sa kanyang salita mga kapatid. Amen, hallelujah. Praise God. Ano ang sinasabi dito mga kapatid, hallelujah, sa mga gumagawa ng kasamaan? Amen, praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Tayo. In Ephesians chapter 4, verse 13, 15, hallelujah. Sinasabi dito mga kapatid, hallelujah, na kung paano tayo lumalakad sa presensya ng Panginoon. Sabi ni Paul, hallelujah, Ephesians chapter 4, 13 hanggang 15, hanggang sa abutin nating lahat, amen, abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Praise God. 14, upang tayo huwag nang maging bata pa na sa napapahapay dito doon na dinadala sa magkabila-kabila. Ganun yung bata, mga kapatid, wala pa silang sariling desisyon, pero meron silang isip, mga kapatid. Amen. And 15, praise God. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Sa mga buhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, huwag na raw maging isip bata pa. Amen? Na kung saan dalin, hallelujah, ay sila sumasama. Ganun po ba? Di po ba? Praise God. Ngunit tayo mga kapatid ay binigyan na ng kaunawaan ng ating Panginoon
binigyan na ng babala sa maraming panahon na salita. Binigyan na ng maraming pagkakataon mga kapatid, hallelujah, upang tayo ay magbago at lumapit sa Panginoon. Tingnan natin mga kapatid, hallelujah, ang root of death mga kapatid, hallelujah, kapag ito mga kapatid ay hindi naagapan habang may buhay ang tao, siya ay patuloy na parurusahan ng Diyos. Ngunit mga kapatid, na kapag ang tao, hallelujah, ay nalalaman niya na siya lumalakad sa kamatayan, hallelujah, at nagbago, ito ay mga kapatid ay nagiging doorway mga kapatid. Ito siya nagiging daan mga kapatid upang makilala niya ang Diyos. Na siya magiging witness ng Panginoon. Itong anak ko na to, na dati itong basagulero, manginginom, sinungaling, mangangalunyak, hallelujah, at mamamatay tao. Ngunit nalalaman ng Diyos ang puso, mga kapatid. Itong anak ko na to na hindi nararapat at wala namang karapat-dapat, mga kapatid, hallelujah. Ngunit ginagamit ng Diyos kung ito'y patuloy naglilingkod sa Panginoon. Itong anak na to ng ating Panginoon na pinagmamalaki ng Diyos, ito na dati na hindi gusto ng tao, mga kapatid, ngunit nagbago. Tulad ni Apostle Paul, mga kapatid, hallelujah, na hindi siya gusto. At tandaan natin, mga kapatid, maging si Apostle Paul, mga kapatid, ay nakakakilala sa Diyos ay iisa. Amen? Sinong Diyos ang iisa? Amen? Hindi naman ito sa i-compare natin sa ibang mananampalataya, mga kapatid, na merong mga mananampalataya na sila'y kumikilala sa tatlong persona at nag-iisang Diyos. It's not compare, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ngunit nararapat natin itong marinig o malaman na ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, na kapag ito'y inaral at hiningin natin sa Panginoon, maunawaan sa ating buhay, Lord, paano mo ako gagamitin kung ako mismo hindi kita makilala? Nalalaman ko na mayroon ng isang Diyos, ngunit sino ang Ama, sino ang Anak, sino ang Espiritu, mga kapatid, hallelujah, at ipapaunawa ng Diyos kung sino ang Ama, Anak at Espiritu, mga kapatid, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, praise God, ang Diyos ay nahayag sa laman. In 1 Timothy 3:16, hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yung nahayag sa laman, pinagiging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa salibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Praise God, hallelujah. Wala na raw pagtatalo, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Binuksan na ng Diyos ang ating kaunawaan. Kaya anuman hilingin, ipanalangin natin, mga kapatid, hallelujah, walang imposible sa Panginoon. Sakit at karamdaman, alam ng Diyos yan, mga kapatid. It's time, mga kapatid, hallelujah. Sa testimony, mga kapatid, hallelujah, praise God. Nung ako'y nasa Pinas, mga kapatid, hallelujah, ang aking anak ay na-dengue, mga kapatid, na ICU. Praise God, na testimony ko na to dati, mga kapatid. Meron dalawang bata, mga kapatid, hallelujah, sa ICU nakatabi ng anak kong nakakumpay. Ang isang bata, may siguro nasa 2 to 3 years old, ang isang batang na yun ay naglalaro. At ang nanay niya, mga kapatid, nagbabantay, hallelujah, at nagbabasa ng pocketbook. At meron naman, mga kapatid, sa isang kabilang bed, mga kapatid, hallelujah, katabi ng bata, ay meron doon isang lalaki, mga kapatid, hallelujah, 50-50 na siya, mga kapatid. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko wala na itong pag-asa sa isip ko. Kasi ang bumubuhay na lang sa kanya yung machine. Tut, tut, gumagano na lang. Nakita ko talaga, mga kapatid, hallelujah, wala nang pag-asa. To sa isip ko lang to, mga kapatid. At doon, mga kapatid, may Biblia na dinala ang biyanan ko. Praise God. At nung pagdalo ko doon, mga kapatid, pinahiram ko ang Biblia doon sa may nanay na may batang naglalaro. Nahihiya kasi ako lumapit doon sa may yung masyadong problemado. Talagang makita mo yung nanay, mga kapatid, nakadukmok doon sa may sa higaan. Nakadukmok, hindi mo makita yung kanyang mukha. Tulog, puyat, lahat, mga kapatid, problema, baka financial, mga kapatid, lugmok at nakakaawa. Pinahiram ko ito, mga kapatid. And 2, 3 days or 4, hindi ko alam, mga kapatid, bumalik ako doon. Hallelujah.
At nung pagpasok ko sa kwarto mga kapatid, sabi ko, nasaan yung mag-ina rito? Buti nakalabas na. Nakalabas na. Sabi ng, bigla nagsalita ngayon yung babae, yung pasyente niya, naka-comatose mga kapatid. Amen? Kuya, hiniram ko po yung Bible nyo. Salamat sa Diyos. Nakita ko yung lalaki mga kapatid, nakadilat at wala ng mga dextrose sa ilong, sa bibig, na hindi makakilos. Na alam nyo mga kapatid, ang namatay ay yung batang naglalaro. Namatay, nakagulat. Ang nabuhay mga kapatid, yung naka 50-50 mga kapatid. Ganong kumilos ang Diyos. Lord, bakit mo ito pinakita? Dati nakikita ko to sa TV mga kapatid. Hallelujah. Pero totoo mga kapatid na ito hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Dahil nakita ko yung tao na wala ng pag-asa. Binuhay ng Diyos sa pamagitan ng panalangin ng kanyang nanay, mga kapatid. Binuhay ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon natin, kumikilos ang Diyos, mga kapatid. Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Yung mga walang pag-asa, mga kapatid, hallelujah, binubuhay ng Diyos. Tayo pa kaya na malalakas, na may pag-asa, na magbahagi ng salita ng Diyos. Praise God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. At ako din mga kapatid. Hallelujah. Nung nasa Pinas ang mga kapatid. Hallelujah. Nagsisimba kami ng mag-asawa doon. Hallelujah. Sinasamahan ko siya. At pagdating sa simbahan, umuwi ako ng bahay. At nagiinom mga kapatid. Dahil gusto ko lang sila magsimba. Ayaw kong magsimba. At ako'y makikibarkada at inom. Hanggang nasa na rin, di na rin ako simba na simba. Praise God, pangangaral. Hanggang sa ginawa ko mga kapatid, lumipat ako ng bahay. Bagamat may bahay doon mga kapatid, sabi ko mangupahan na lang tayo. Ang isip ko ay makalayo doon mga kapatid, sa panambahan na yun. At doon mga kapatid, hallelujah, nung nakalipat, one week pa lang. Amen, hallelujah. Ang nalipatan pala naming bahay ay halos mas madikit pa ang simbahan mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya pagbaba ng miss ko, ayaw umalis ng bahay eh. Ayaw lumabas. Pero nung naisipan niya, bumili na ng pandesal na daanan sa simbahan. Nung pag-uwi, natuwan-tuwa, may simbahan doon. Nakasabi ko, may simba na naman dito. Pumupunta, simba ulit, simba. Praise the Lord. Amen. So, gano'n naman, praise God. So, in short mga kapatid, nagkaroon din ng Bible study doon sa bahay. 2 o 3. So, ang sabi ko sa nagtuturo, Brad, sis, wag na kayong bumalik kasi nagiinom ako rito, nagbibideo okay ako. So, hindi na bumalik mga kapatid. And one time mga kapatid, hallelujah, praise God. Nung naglalaro yung anak ko mga kapatid, hallelujah, nung siya na sira at binilang ko ng Mighty Band, yung kanyang laruan, sabi ko, nak, lumayo ka dyan. Baka madikitan yung kasi yung mga 2 years old o 3 pa lang yun. Pag ganun ko mga kapatid ng Mighty Band, pag pisik kong ganun, ayaw lumabas, nabigla. Tumatsik mga kapatid sa mata ko, 2 mata. Pumunta ako sa may balde, sa CR, at pagtalikod ko nga, Lord, wag mo akong bulagin. Magbabasa na uli ako ng Biblia mo. So, akay-akay ako ng asawa ko talaga pagbaba, talagang purihin ng Diyos. Talagang yung mata na yun na parang pinisikan ng yung kandila mga kapatid. Ang init. At dikit-dikit talagang malaki na yung mata ko, lumaki palalo mga kapatid. Amen? So, gayon nagagawa ang Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Na ang bawat isa sa atin ay may plano ang Diyos. Hindi tayo ilalabas ng Diyos sa ating buhay sa kadiliman o ilalagay sa kaliwalagan kung wala tayong purpose sa buhay, mga kapatid. Amen. May purpose ka, kapatid. Amen. Your choice, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kung mananatili ba ang ugat sa kasalanan o mananatili ang ugat sa ating Panginoon, nalalaman natin mayroong buhay mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sabi dito mga kapatid, babalik lang sa Hebrew 12:15 na sinasabi po rito. Thank you, Jesus. Napagkaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Amen. Baka kayo babagabin ng anumang ugat, ng kapaitan na sumisibol, at dito'y mahawa ang marami.
Amen? Kapag eto mga kapatid, binasa nating dahan-dahan, hallelujah, na sinasabing pag-ingatan ang sino man na di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo babagapin. Makonsensya. Amen? Ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol sa puso. Amen? Ng kasinungalingan at mapanirang puring tao, mga kapatid. Amen? Ito ang pag-ingatan daw. At dahil dito'y baka raw mahawa ang marami. Amen? Praise God. Bakit si Juan? Bakit si Pakwan gumagawa ng ganun? Bakit ako hindi pwede? Hindi ganun, mga kapatid. Amen? Hindi ka Pakwan, saging ka. Si pinagdi sa Pakwan, naalala ko, no? Pinagdi sa Pakwan, Brad. Amen? Hallelujah. Na yan ang pag-ingatan daw, mga kapatid, sa loob ng iglesia. Na baka mahawa ang marami. Ang pinunta natin dito, mga kapatid, hallelujah, ay ang pagkinig na salita ng Diyos. Hindi si brother, hindi si sister. Yan ay nag-uugat, mga kapatid, ng kamatayan, mga kapatid. Ang kasalanan na unti-unti, hallelujah, na dumadapok sa katawan ng tao kapag namunga ay kamatayan, mga kapatid. Ngunit ang pagpunta natin dito, mga kapatid, ay yung pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos, hallelujah, pwedeng mahawa ang marami. Sapagkat yan, hallelujah, ang nagbibigay buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos, hallelujah. Praise God. The root of bitterness, mga kapatid, hallelujah, na pagkaingatan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating puso. Praise God. In Deuteronomy chapter 29, 26 hanggang 28. Deuteronomy 29, 26 hanggang 28. Na sila'y yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos. Ito pala'y ugat din ng kasalanan, mga kapatid. Amen? At sinamba nila na ang mga Diyos na hindi nila nakikilala. Amen? Mahirap sumamba sa Diyos na hindi natin nakikilala. Mahirap makipagrelasyon sa isang tao na hindi mo kilala. Mahirap, mga kapatid, na makisama sa isang tao, mga kapatid, hallelujah, na hindi mo siya lubos na kilala. Amen? Hallelujah. Ang sabi rito, hallelujah, how much more sa Diyos, mga kapatid, ang pinag-uusapan, yung kaligtasan ng kaluluwa. Amen? At hindi niya ibinigay sa kanila, kaya't ang galit ng Panginoon ay nagalab laban sa lupaing ito upang dalhin sa kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. Buong sumpa sa lahat na nasusulat sa aklat na ito. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi nila nakikilala, mga kapatid. Ang parusa, yung buong sumpa na sulat sa aklat, 7 mangkok, mga kapatid, at hindi lang yun, mga kapatid. Amen? Sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid, doon ang punta ng mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Hallelujah. And 28, at sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain, sa kagalitan, at sa pag-iinit, at sa malaking pagkagalit, at sila'y tinaboy sa ibang lupain, gaya ng araw na ito. Amen? Itinataboy ng Diyos, mga kapatid, ang mga tao na patuloy na sumasamba sa ibang Diyos. Amen? Ang Diyos ay mapanibughuin, mga kapatid. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngunit, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, nakatagpo ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang 29, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon, nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak pagpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan na ito. Ang sabi dito, mga kapatid, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon. Ang mga lihim, mga kapatid,
hallelujah, kapag ang isang tao mga kapatid, hallelujah, ay nagpropesiya na sa kanya lamang sarili mga kapatid, ay siya'y kagantihan ng Panginoon. Amen, hallelujah. Ngunit mga kapatid, maliwanag dito mga kapatid, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang Diyos lamang ang hahatod sa atin mga kapatid. Kung ang ginagawa ba natin, hallelujah, ay ugat ng kasamaan o ugat ng kabutihan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa mga lingkod, sa mga Israelite o sa mga ginagamit ng Diyos, ngunit sa mga bagay na hayag ay naukol sa atin, mga anak, magpakainom paman. Ano ang mga nahayag na ito mga kapatid? Ang utos ng Diyos mga kapatid. Amen? Ipinapaalam sa atin ng Diyos ang daan para tayo, hallelujah, ay hindi maligaw sa ating buhay. Amen. Sa ating mga anak, magpakailan paman upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautosang ito. Amen. Ito mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa ating mga magulang at ating naririnig at nababasa sa panahon na ito mga kapatid. Hallelujah. Ano ang sabi mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa Job, chapter 18, verse 6. Praise God. 18:16, sorry. Praise God. Ang kanyang mga ugat ay nangatutuyo sa ilalim at sa ibabaw ay puputulin ang kanyang sanga. Amen. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, walang makakapigil kahit isa, mga kapatid. Amen. Walang makakahadlang, mga kapatid, hallelujah, na kapag ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Maging sa ugat, mga kapatid, hallelujah, ay tutuyuin ng Diyos, mga kapatid. Amen. At sa ibabaw ay puputulin ang kanya sanga. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, kapag ang isang tao ay napakasama, mga kapatid, ang tinuturo niya sa kanyang mga lahi o salinlahi, mga kapatid, hallelujah, ay hindi maganda at papalayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, puputulin ang ugat. Puputulin ang lahi. Pag sinabing pinutol ang lahi, mga kapatid, praise God, hallelujah, matutuyo ang ilalim, mga kapatid, at hindi na dadami. Amen. Praise God. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, hallelujah. Bagamat tayo, mga kapatid, hindi karapat dapat sa Diyos, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon ng pagbautismo, sa pangalan ng ating Panginoon, tinanggal na ang sumpa, mga kapatid, sa ating ng Diyos. Sa ating lahi, mga kapatid, hallelujah. Ang ating ugat ay natatanim sa gilid ng ilog, mga kapatid, hallelujah, sa Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kapatid, hallelujah, praise God. Kaya dito, mga kapatid, nakakatakot. Amen. Hindi ito basta-basta, mga kapatid, na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Hallelujah. Ang lahi, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. At sabi nito, baka magkaroon ng sino mang paikiapit, nabasa nito kanina sa Hebrew 12:16, hallelujah. The root of death, hallelujah, in Matthew chapter 3, verse 10. Dito mga kapatid, na kung paano naglagay ang Diyos na isang nangangalaga sa atin. Amen. At gayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga, bubungang mabuti, ay puputulin at iahagis sa apoy. Amen. Dito mga kapatid, kapag binasa natin to yung book of Matthew, hallelujah, na kung paano dyan, hallelujah, na mayroong isang tinutukoy dyan ng ating Panginoon at ang isang tagapag-alaga, pastor, at sa isang miyembro ng iglesia. Hallelujah, 3 taon na akong pumaparyan sa lupain at hanggang ngayon wala pa akong nakikitang mabuting bunga sa kanya. Nararapat lamang siyang putulin at itapon at ihagis sa apoy. Ngunit ang sabi mga kapatid na nangangalaga sa lupain, hallelujah, huwag muna Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon ng taong ito, ako'y magbubungkal, ako'y magdidilig, ngunit kapag ito'y hindi na, pag ito'y namunga na mabuti, maayos. 1 year na lang.
Ngunit kapag ito'y namunga ng masama, hallelujah, at saka mo putulin. Saka putulin, mga kapatid. Gayon tayo, mga kapatid, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Paano na lang, mga kapatid, na ang isang tao na to, hallelujah, na pinapangaralan ng lingkod ng Diyos ng pastor at hindi nakinig. Na hindi niya nalalaman, mga kapatid, na ang pastor na to ay nananalangin, nakikipagkomunikasyon, may mga vision. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, kahit siguro naranasan nyo. Kapag pagpikit ng ating mga mata sa panalangin, kahit ayaw mong ipanalangin yung tao na yun, nakakita mo yung tao na yun. Lord, ba't pinapanalangin ko? Huwag mo na yan. Mas marami kong kailangan ipanalangin. Pero yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid, na ito dapat mong ipanalangin. Hallelujah. Ngunit kung siya hindi makinig, hallelujah, maging ang mga nananalangin sa Kanya ay kinakalaban niya, ang Diyos na ang bahala sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi tayo namimili kung sino ang mangaral sa atin. Pag ito'y patungkol sa Diyos, hallelujah, tandaan lang natin, dapat natin na ang nangangaral sa atin, mga kapatid, ay naka-inline sa banal na kasulatan at hindi maliligaw. Kaya ang sabi ni Paul, hallelujah, kung sino man ang mangaral sa inyo na ebanghelyo, na iba sa aming ipinapangaral, hallelujah, maging ang mga anghel ay maitakwil, mga kapatid. Ano ba yung ebanghelyo na sinasabi ni Paul, mga kapatid? Yung death, burial, and resurrection. At merong nangangaral, mga kapatid, hallelujah, praise God, na kahit hindi ka nabautismo, ligtas ka na. Pag nabautismohan ka, once saved, always saved. Amen? So hindi ganun, mga kapatid, na meron dapat tayo matupad o ganapin sa ating buhay. Ang magbabautismo, mga kapatid, hallelujah, praise God, ang lingkod ng Diyos na nakakaunawa. Ang Diyos ang nagpapahintulot. Kaya madalas ang mga tao hindi na naniniwala sa bautismo yan. Manalangin lang, magsimba, makinig na salita ng Diyos, okay na sa kanila. Kulang, mga kapatid. Amen? Ilabas pa kay John chapter 3, chapter 3 hanggang 5. Ang sabi dito, mga kapatid, hallelujah, ayaw makinig ng tao na to, no? Praise God. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang taong ipananganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Amen? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hanggang 7. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag magtaka sa aking sinasabi, ang sabi ng Panginoon sa iyo. Kinakailangan kayo ipanganak na muli. Amen. Praise God. Saan? Nabasa ba yung 6 kanina? Praise God. John chapter 3 verse 6. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman niya, at ang ipinanganak sa espiritu nga. Amen? So, ang ipinanganak daw sa laman ay sa laman. Paano may papanganak sa espiritu ang isang tao? Tao siya. Amen? In 7, hallelujah. Huwag kang magtaka sa akin, sinasabi siya, kinakailangan kayo ipanganak na muli. Ngayon, paano maipanganak muli sa Espiritu? At sabi dyan, in Acts chapter 2, verse 38, sabi dyan, hallelujah. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, magpabautismo ang bawat isa. Amen? Amen. Minsan ang kaisipan ng tao kapag sa Katoliko ako, pag nagsimba si nanay ko, tatay ko, tita ko, ligtas na ako, nagsimba naman sila. Okay na yan. Di po ba? Ganun na nakaugalian natin, kung sino man. Amen? Ngunit dito, mga kapatid, binuksan tayo ng kaunawaan ng Panginoon na kinakailangan daw na magsisi
at magpabautismo ang bawat isa sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan, sa pangalan ng ating Panginoon sa ipagpapatawad ng inyong kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So paano matanggap dito? At sino ang magbibigay, mga kapatid? Ang tao ba? Hindi. In Matthew chapter 3 verse 11, hallelujah. Ang sabi dito nung nangangaral si John the Baptist, katotohanan ay binabautismohan ko sa tubig sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Walang ibang magbabautismo o magtatanggap, mga kapatid, ng Espiritu Santo, walang iba kundi ang ating Panginoon. May nagbabautismo, mga kapatid, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na kapag binanggit daw ang tatlong ito, mga kapatid, ay nabautismohan ka na sa Espiritu. No, hindi, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, kaya huwag agawan ng tao ang posisyon ng ating Panginoon sa pagbabautismo sa Espiritu Santo. Kung si John the Baptist nga, hindi siya nararapat. Hallelujah. Sino pa siya para magbautismo sa Espiritu, mga kapatid? Hallelujah. Blasphemy, mga kapatid. Nakakatakot at walang kapatawaran ang mga ganun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So gayon, mga kapatid, hallelujah, na kung paano, mga kapatid, na kapag ang isang tao ay nakarinig ng pangaral ng Diyos, hallelujah, sinasabi ng Diyos, 3 taon na akong pumaparyan sa lupain at hindi ko nakikita ang kanyang bunga. 3 taon na akong pumaparyan at hindi pa niya, at nakikita ng Diyos, hindi pa niya naiintindihan ang bautismo. 3 taon na ako nandyan sa iglesia na yan, hindi pa niya naiintindihan ang tunay at nag-iisang Diyos. Amen? Kaya mabuti, mga kapatid, salamat sa likod ng Diyos. Panginoon, wag muna, hallelujah, hayaan mong bungkalin ko ang lupa at madiligan. Hallelujah. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, na binibigyan tayo ng pagkakataon upang maunawaan natin ang salita ng Diyos, na kung sino man ang mangaral na ebanghelyo patungkol sa kaligtasan, ay huwag tayong mapahamak, mga kapatid. Sa panahon ngayon, marami nangangaral sa social media na ebanghelyo, ngunit taliwas, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Ginagamit ang pangalang Kristo, mga kapatid, ngunit iba ang kalooban, mga kapatid. Iba, mga kapatid. Na dapat, mga kapatid, magsaliksik tayo na kung sino ang Diyos at kung paano natin makamit ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron tayong example, mga kapatid. Hallelujah. Kumisan bagamat na. Hallelujah. Sa loob ng isang tao, mga kapatid, kung itinabasa nyo na nadaan, habang nag-scroll lang ako, nakita ko, mga kapatid. Ang isang tao daw, mga kapatid, hallelujah, praise God, ay binigyan ng choice ng Diyos na pumili na masama at na mabuti. Na sa bawat kalooban ng tao, mga kapatid, ay merong masama at mabuti na dapat sundin natin at tayo ang masusunod. Amen? Na kapag ang tao tulad ng ating mga bisita, dinala natin, Panginoon, choice nila na pumunta rito, mga kapatid. Pinakinggan nila ang tinig ng Diyos, mga kapatid. Na kung kaya't nandito sila upang makinig ng salita ng Diyos, ipaunawa ang salita ng kaligtasan, ipaunawa kung sino ang ating Panginoon. At gayon din tayo, mga kapatid. Ang tinig ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay dapat marinig natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In Matthew chapter 13, verse 27 hanggang 30, ito isang talinghaga, mga kapatid. Hallelujah. Matthew chapter 13, 27 hanggang 30. Ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsasabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasit ka ng mabuti binhi sa iyong bukid? Sino ang mabuting binhi rito sa bukid? Praise the Lord. Amen. Dapat nalalaman natin na may mabuting binhi sa bukid ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Mahirap talagang sumagot, mga kapatid. Kapag meron tayong, siyempre alam naman natin ang buhay,
may mga confidential, mga kapatid. Amen? Ngunit ang sabi niya, alam na ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi man natin, huwag natin bigkasin sa tao. Chichismis ka niyan. Idulog natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. At ang alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon, nagsasabi sa kanyang guro, hindi ba ga nagasik ka ng mabuting bini sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? Sino damo? Wala din. Palay. Praise God. Hallelujah. At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon ang mga iyo'y tipunin? Amen. Pinahintulutan ba ng ating Diyos? Ang sabi rito sa 29, natapat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabulot pati ang trigo. Amen. Huwag, sabi ng Panginoon. Huwag. Amen. Baka sa pagtitipon ninyo ng pagsirang damo ay pati ang trigo ay mabulot. Kaya mag-ingat. Mag-ingat, mga kapatid. Baka yung inaakala mong damo, hallelujah, ay trigo pala. Baka yung inaakala mong binhi, mga kapatid, hallelujah, na hindi maganda, ay maganda pala sa Panginoon. Bakit hindi mo mabunot, hallelujah, ang damo na mapanira sa trigo? Amen? Praise God. Kaya gayon na lang mga kapatid, bagamat nagsasama-sama, praise God, ang masama at mabuti, pinahintulutan ng Panginoon. Sapagkat ang masama ay maaaring magbago. Ang mabuti ay maaaring maging masama. Amen? Sa takdang panahon, mga kapatid, sinasabi dyan, hallelujah. Sa pagdating ng paghuhukom ng ating Panginoon, titipunin niya ang mabuting trigo. Amen? Sa kanyang bukirin. And 30, hallelujah, pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga nag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong bibigkisin upang sunugin na tapat tipunin ninyo ang trigo sa bangan. And 29, balik tayo mga sis. Hallelujah. Ang sabi dyan, tatapat 30 po. Sorry. Praise God. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon. Amen. Ng pag-aani. Hindi ibig sabihin pabayaan na ganyan ano. Ibig sabihin, siyempre maging malakas ka kasi nakikita natin nung kapatid natin na to, bitterness to. Ano? Nakikita natin yung kapatid nito, mapanira to. Nakikita natin itong kapatid natin, sinungaling to. Amen. Mapangalun niya to. Ano? Mamamatay tao. Praise God. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ang sabi rito mga kapatid, hanggang sa panahon ng pag-aani. Amen. Amen. So kahit na ikaw ay mabuting trigo, hallelujah, hindi natin pwedeng bunutin to. Mabuting trigo ako, bunutin ko na to, pastor. Amen. So hindi gano'n mga kapatid. Ang Diyos lang ang mag-uusga. Amen. Amen. Kahit ang pastor magsabi, hey brad, sister, bunutin mo na yung masamang damo na yan. So wala tayong karapatan. Dinamay pa natin yung pastor. Na? Hallelujah. Hindi gano'n mga kapatid. Sa ganito mga kapatid, hallelujah, nagtatanong din mga kapatid ang mga nagtatrabaho sa bukirin ng Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos nagbibigay. Kaya ibig sabihin kapag nagtanong mga kapatid sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Panginoon, ano na gagawin ko sa isang anak ko na to? Ano? Sa isang kapatid ko na to? Praise God. So, napakabuti ng Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi nito, at sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin ninyo ang mga pagsirang damo. Ano ang unang titipunin mga kapatid? Yung mga sumisirang damo. Kaya kapag may mga damo sa ating buhay, spiritual, hallelujah, ang Diyos ang maglilinis na yan mga kapatid. Tatanggalin ng Diyos ang mga masamang damo na yan.
sa ating katawan upang ang mabuting trigo ay patuloy na mapaglingkod sa ating Panginoon sa mabuting lupain. Sapagkat ikaw, hallelujah, bilang tunay na Kristiyano at tumutupad ng salita ng Diyos, ang iyong ugat, mga kapatid, hallelujah, ay nakatuon, mga kapatid, sa mabuting lupa, mga kapatid. At hindi mahawa sa masamang damo na yan. Amen, hallelujah. At bibigkisin at susunugin na tapat titipunin ninyo ang trigo sa aking bangan, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang maglilinis, mga kapatid, na pag nakita mong nagdadamo na to. Amen. Ano ang gagawin Gagawin natin. Ipanalangin, mga kapatid, upang yung mga damo o kaliskis sa ating mga mata, hallelujah, ay malaglag at mawala, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang the root of death, the root of evil, mga kapatid, hallelujah, ay walang iba kundi si Satanas, mga kapatid. Wala nang ibang pinagmumulan ng kasalanan, mga kapatid, hallelujah, kundi si Satanas, mga kapatid. Na siya, mga kapatid, hallelujah, ay noong paman ay nire-ready na ng Diyos ang dagat-dagatang apoy sa kanya, mga kapatid. At sa ating mga kapatid, hallelujah, ang nais ng kalaban na tayo ma-deceive, mawala sa paningin ng Panginoon, mawala sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, bagamat magkasama ang damo at ang trigo, mga kapatid, hallelujah, praise God, ang Diyos ang kikilos, mga kapatid, sapagkat nakikita at nalalaman ng Diyos na kapag nagbago ang masamang damo na to ay magiging kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Amen. Amen. Like Paul, mga kapatid. Amen. Namamamatay tao, mga kapatid. Amen. Tulad, mga kapatid, hallelujah, ng mga ginamit na lingkod, mga kapatid, na hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. Ngunit nakita kung paano binago ng Diyos ang kanilang buhay, siya naging mabuting trigo, mga kapatid, sa paningin ng ating Panginoon. Praise God. Next, mga kapatid, hallelujah. 31. Tingnan natin, mga kapatid. In Matthew 13:31, hallelujah. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit tulad sa isang butil ng binhi. Hallelujah. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi. Anong binhi ito, mga kapatid? Hallelujah. Binhi ba ng pakwan? Binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inasik sa kanyang bukid. Amen. Praise God. Natulad daw sa isang mustasa, kaya nga yung pananampalataya natin, mga kapatid, hallelujah, praise God, maging kabutil malamang ng butil ng mustard seed, mapalit pala. Ano? Praise God. Ito, mga kapatid, kapag lumaki ay nagiging matayog, mga kapatid, matibay ang baging at maraming dahon at dapat mamunga. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. In 2 Corinthians, malapit na tayo. Praise God. 2 Corinthians 5:1. Sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay na tabernakulong ito, ukol sa lupa, hallelujah, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Amen. Buhay, bahay na hindi gawa sa kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Amen. Sa mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, ang sabi rito ni Paul, nalalaman niya sa kanyang buhay, nalalaman namin, ang sabi ni Paul, kung masira raw ang aming bahay sa tabernakulong ukol sa lupa, sapagkat itong body na to, mga kapatid, hallelujah, ay babalik sa alabok. Amen. Ay meron kami isang gusaling mula sa Diyos. Dapat meron tayong gusali sa ating, ito yung ugat. Amen. Na nag-uugat na tayo sa paglakad sa Panginoon. Expansion. Amen. Yan yung ating tema ng ating anniversary. Mag-expand, mga kapatid. Hallelujah. Sa paghahayo ng kaluluwa. Amen. Ang ito, mga kapatid, meron kaming isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa sa kamay. Spiritual. Walang hanggang sa sangkalangitan. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So kapag nalaman natin na meron tayong, praise God, isang gusali mula sa Diyos na hindi gawa sa kamay. Amen.
magpakatatag tayo at sigurado mga kapatid, mapupunta tayo sa sangkalangitan mga kapatid. Hallelujah. In Galatians chapter 5 verse 1, hallelujah. Thank you Jesus. Tingnan natin dito na kung paano sinasabi rito ni Paul, praise God, na kung paano pinalaya ang mga Israelite, na kung paano pinalaya niya tayo mga kapatid sa lusak ng kadiliman ng ating pamumuhay. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag kayong pasakop sa muli sa pamatok ng pagka-alipin. Amen. Sinasabi diyan mga kapatid na kapag tayo pinalaya na ng ating Diyos, hallelujah, magsitibay daw tayo, hindi sa ating sarili. Amen. Magsitibay tayo na kung paano natin tinanggap ang salita ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Panghawakan na ito natin mga kapatid, I baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ito yung panghawakan natin sa ating buhay. Sapagkat yan yung nagiging daan para tayo maging mas matibay. Amen. Kaya kapag nakakaranas ng mga problema, kabiguan, hallelujah, ang Diyos nandiyan mga kapatid. Kaya nga, hindi lang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. In Revelation chapter 22, verse 16, hallelujah. Sino ba tong si Jesus? Amen. Na sinasabing ugat, mga kapatid. In Revelation 22:16, akong si Jesus na nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo sa mga bagay na ito sa mga iglesia. Praise the Lord. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi diyan, hallelujah, ako ang ugat at supling ni David. Siya raw, si Jesus Christ, mga kapatid, siya yung ugat at supling. Paano siya naging ugat, mga kapatid? Ugat siya, mga kapatid, sapagkat ang ugat, mga kapatid, ang Father sa Old Testament. Amen? Siya yung Diyos na sinasamba ni Moses, siya yung sinasamba ni Abraham, Isaac at Jacob, mga kapatid. Yung ugat na yun, mga kapatid, hallelujah, walang iba, mga kapatid, siya rin yung supling. Tingnan natin, mga kapatid, ako ang ugat at supling ni David na maningning na tala sa umaga. Amen? Praise God. Paano to mga kapatid na sinasabing ugat? Amen? Sino ba yung ugat, mga kapatid? Ang Diyos. Sino yung supling? Yung ipinanganak ng isang babae na pinangalan ng Jesus. Nakikita natin, mga kapatid, ang lahi ni David ay ng ating Panginoon ay mula kay David. Sino ang Diyos ni David? Ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Sino ang supling ni David? Amen? Sa kanyang lineage, mga kapatid. Sa kanyang lahi. Amen? Kaya sinasabi diyan, ako ang ugat at supling ni David. Amen? Meron pa dito mga kapatid na ating babasahin. Hallelujah. Praise God. In Revelation chapter 5, verse 5, at sinasabi sa akin ng isa sa mga matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Judah, ang ugat ni David. Sino yung leon sa angkan ni Judah? Ang Panginoong Hesukristo. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat sa 7 tatak na ito. Pinapakita dyan mga kapatid, hallelujah, na lubos nating maunawaan is one God mga kapatid. Hallelujah, ang Father, Son, hallelujah, and Holy Ghost. His name is Jesus Christ mga kapatid. So wala na talaga mga kapatid, hallelujah, na ugat na to mga kapatid, hallelujah, ay umusbong mga kapatid sa lahi ni David at ipinanganak ni Maria. Ang ugat na to mga kapatid, hallelujah, na siya nating pinanatilihan sa ating buhay mga kapatid. Maging sa hula ni Isaiah mga kapatid, in Isaiah chapter 11 verse 1 and 2, at may lalabas na usbong sa puno ni Jesse, Isay nakalagay rito sa Tagalog, hallelujah. At sa isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Hallelujah. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa, ito yung 7 Spirit,
karunungan at sa kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman tungkol sa Panginoon. Hallelujah. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, understanding, Spirit of counsel, and Spirit of might, the Spirit of knowledge, of the Spirit of fear of the Lord. So pag sinabi natin mga kapatid, hallelujah, 7 Spirit, ibig sabihin, 7 na ba ang Diyos? So hindi. Kaya sinasabi ron sa Revelation 22 verse 16 and Revelation chapter 5 verse 5 na siya ang ugat at supling ni David, mga kapatid, ng usbong na ipinanganak ni Maria, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Na siya ang punong kahoy ng buhay na hawak sa atin, mga kapatid. Last verse, mga kapatid. Hallelujah. In 1 John chapter 15, 1 to 7. Basahin ko, i-highlight mo lang, sis. Hallelujah. In Proverbs 3:18, siya ang punong kahoy ng buhay sa mga naghahawak sa kanya. At mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Praise God. Hallelujah. Mapalad daw, mga kapatid, na kapag ang ating pananampalataya, na kapag ating pananampalataya ay patuloy na lumalalim ang ugat, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ay tayo rin ang makikinabang, mga kapatid. Hallelujah. Amen. 1 John chapter 15 verse 1 to 4, 1 to 7. Hallelujah. One to 7. Praise the Lord. Jan. Jan. Praise the Lord. Palaka pa naman ng Panginoon, mga kapatid. Seryoso tayo. Praise the Lord. Yeah. John 15, 1 to 7. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Amen. Praise the Lord. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi namumunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililisin niya upang lalong magbunga. Amen. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sino ang nagpapalinis? Ang salita ng Diyos. Amen. Kayo'y, praise God, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di mapagpabunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya. At siya'y nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Amen na. Amen. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo. At ang mga titipunin ng mga maghahagis sa apoy at mga susunod. Kung kayo'y magsipinatili sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, at sa mga salita ko'y magsipinatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Dito, mga kapatid, sa 7, ang mananatili sa Panginoon sa matatag na pananampalataya at sa mga salita ko'y, sabi nito, magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong hingin o ibigin at gagawin sa inyo. Puri ng Panginoon, palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y magtitayo, mga kapatid.